Hi everyone! Welcome back to a day in my life as a vlogger. Today, we're exploring one of the most iconic landmarks in Iloilo City, Haro Church and the surrounding Haro Plaza. If you are passionate about history and beautiful architecture, you are in for a treat. Let's dive into the rich history and vibrant atmosphere of this fascinating place. It's another day off para mag-enjoy at pagmasdan ang mga nagagandahang lugar dito sa Iloilo. Medyo makulimlim nga ngayon pero gala is life. Isa sa mga nagugustuhan ko tuwing gumagala ako ay ang mga nakikita ko sa daan. Para sa akin ay nakaka-relax o di kaya ay nakaka-enjoy. Maganda nga dahil isang sakay lang ako at di ko na kailangang umikot pa kung saan. Sa kada gala ko nga ay napapansin kong nakakabisado ko na ang mga ruta ng mga sasakyan o bus. So, our first stop is the historic Haro Church, also known as the Haro Metropolitan Cathedral. This church has a storied past that dates back to the early Spanish colonial period. The original structure was built as part of the efforts to spread Christianity throughout the Philippines. The current structure, which you can see here, was restored in 1956 by the first Archbishop of Haro, Jose Maria Cuenco. Its beautiful and intricate architectural patterns are captivating, and this unique feature is a result of several earthquakes that damaged the original building way back in 1948. Dito nga sa gilid ng simbahan ay merong maliit na chapel para magsindi ng kandila. Napakaraming tao nga ngayon para magdasal dito sa loob. Maraming tao rin ang bumibisita rito lalo na tuwing kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria o tinatawag nga na Our Lady of Candles tuwing ikalawa ng Pebrero kada taon. Miraculous din itong imahe ng Our Lady of Candles kaya maraming tao talaga ang umaakyat dito sa taas para mag-alay ng panalangin. Dito nga sa taas ay makikita natin ang sikat na Belfry Tower at kung gaano kalawak itong espasyo sa harap ng simbahan at ng Haro Plaza. So bago ko kayo i-tour doon ay pasok muna tayo sa loob ng simbahan. Kung mapapansin ninyo ay maraming ngang nagsisimba ngayong araw. For mass schedules ay pwede kayong mag-check sa kanilang Facebook page. Marami din ngang nagtitinda dito ng mga religious bracelets at bulaklak sa harap mismo ng simbahan. Next, let's head over to Haro Plaza, which is just a stone's throw away from the church. The plaza itself is a vibrant public space that's been a central gathering place for the community for many years. Haro Plaza has been beautifully maintained and features a number of significant landmarks, including the iconic Haro Belfry Tower and a statue dedicated to Lopez Haina. It's a great spot to learn more about Philippine history while enjoying a stroll. The plaza is often bustling with activity from local markets to community events, making it a lively spot for both locals and visitors. Built in the 18th century, the Belfry Tower features classic brickwork and elegant bell arches. Its sturdy construction reflects the craftsmanship of its time, and the detailed design is a testament to the skill of its builders. The Belfry Tower was not just a bell tower, but a vital part of the community's spiritual and social life. Patuloy ngang pinapaganda itong Haro Plaza na siyang ginagawang taping location ng mga napapanood natin sa TV. Napakalinis din nga ng lugar lalo at may maayos na basurahan sa paligid. Meron pa ngang playground dito na talagang binigyan ng space para makapaglaro ang mga bata o di kaya ay makapag-enjoy. Ipinangalan nga itong plaza kay Graciano Lopez Haina bilang pagbibigay-pugay sa kanyang nagawa sa kasaysayan ng Pilipinas lalo na sa pagkamit natin ng kalayaan. Ipinanganak siya sa Haro, Iloilo at tanyag siya bilang kauna-unahang editor ng periodikong La Solidaridad at sa kanyang kathang satiriko na Fray Butod. Isa rin nga sa mga nagustuhan ko ang landscape nitong lugar. Talagang tinamnan ng napakaraming bulaklak at halaman na siyang nagpapapresko sa lugar. Grabe ang pinagbago nitong plaza simula nung nakita ko ito noong 2017. Talagang pinaganda siya at patuloy na pinapaganda para sa mga tao. Kaya saludo talaga ako sa mga government officials na binibigyang pansin ang mga ganitong bagay. Kung pagod ka na at gutom sa kakaikot ay huwag kang mabahala dahil andito lang rin ang bida-bidang
nagbubuyog mismo sa gilid lang ng simbahan at ng plaza. Syempre, hindi mawawala ang bida ang saya, kaya pasok tayo sa Jollibee. Namimiss ko rin nga kumain ng spaghetti, kaya nag-order na lang din ako ng mga pang-merienda. Napakalawak din nga ng Jollibee Haro, kaya maraming upuan for groupings. At huwag ka ring mag-alala dahil meron din ditong Save More sa gilid, kaya pwede kang mag-grocery after mo kumain sa Jollibee. Hindi mo na rin nga kailangan maghanap pa kung saan ka magbabantay ng sasakyan pa uwi, dahil dito mismo sa harap ng Jollibee o ng Save More ay dumadaan ang sasakyan pabalik sa Mohon Terminal. So, there you have it, a glimpse into the historical and cultural significance of Haro Church and Plaza. Whether you are interested in architecture, history, or just enjoying a beautiful public space, this place has something to offer. If you enjoyed this tour, don't forget to like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!